Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula sa hinaharap, isang grupo ang sumusubok na talunin ang kumpanyang tinatawag na WIC na nagsasagawa ng eksperimento sa mga bata upang makahanap ng lunas para sa isang nakamamatay na virus. Nang may dumating na tren na may kargamentong WIC at mga bilanggo sariles, dalawang sasakyan ng rebelde ang nagsimulang sumunod dito. Bilang panggulo, binaril ni Brenda ang mga driver ng tren na agad namang tumawag ng backup. Pagkatapos ay lumabas ang ilang gwardiya para magpaputok, kaya kinailangang magmaneho si George habang nagpapaputok pabalik. Pinalapit naman ni Vince ang kanyang sasakyan sa hulihan ng tren upang mailagay ni Thomas ang kawit at makatalon papasok. Nang sinubukan ni Vince na sumunod, natanggal ang isang gulong at nagsimulang lumayo ang sasakyan, kaya kinailangan niyang tumalon bago matanggal din ang kawit at bumangga ang kotse. Sa sandaling iyon, may lumitaw na eroplanong WIC at nagpaulan ng bala, kaya kinailangang umalis ni na George at Brenda upang hindi sila mapatay. Sina Thomas at Vince ay nagsimulang tumakbo sa ibabaw ng tren at nakakita ng mga sundalong humahabol sa kanila. Tumalo ng dalawa pababa at naglagay si Vince ng pampasabog habang nagpapaputok si Thomas sa mga gwardiya. Nang sumabog ang dinamita, natapon ang mga sundalo at nahiwalay ang ilang huling bagon mula sa natitirang bahagi ng tren. Samantala, ang eroplanong sumusunod kina George at Brenda ay patuloy pa rin, kaya huminto ang dalawa at nagkunwaring susuko. Nang bumaba ang mga sundalo mula sa eroplanong iyon upang hulihin sila, nahulog ang mga ito sa isang bitag sa lupa at lumabas mula sa kanilang pinagtataguan ang maraming rebelde upang palibutan sila. Nablock din ang piloto kaya nagawa ng mga rebelde na nakawin ang eroplanong iyon. Sa tren naman, lumabas din ang iba pang rebelde mula sa kanilang pinagtataguan at sinimulan ni Newt ang paghihiwalay ng bagon mula sa pangunahing tren. Dumating ang mga sundalong WIC na nagpapaputok kaya kinailangang mag-focus ni na Thomas at ng kanyang mga kasama sa pagpapaputok pabalik. Sa sandaling iyon, lumitaw ang eroplanong kanina at ibinaba ang isang kawit na ikinabit nila sa ibabaw ng tren. Nagmadali ang grupo na umakyat dito at sa huling sandali ay nakatalon si Vince upang hindi maiwan. Makalipas ang ilang sandali, ibinagsak ng eroplanong iyon ang bagon sa pinagtataguan ng mga rebelde at napalaya ang lahat ng bilanggo, ngunit nadismaya si Thomas nang mapansin niyang wala ang kanyang kaibigang si Minho sa kanila. Nagbigay ng talumpati si Vince para sa mga bagong dating, ipinaliwanag niyang gusto sila ng WIC dahil immune sila sa virus at ang likido sa kanilang utak ay maaaring gawing lunas. Ngunit hindi sumasang-ayon ang mga rebelde sa pag-eksperimento sa mga bata, kaya inaayos nila ang isang malaking barko upang makatakas sa mainland. Tinanong ni Thomas ang isang nailigtas na batang lalaki kung may narinig itong mahalagang impormasyon habang nakakulong. Lumalabas na patungo raw ang tren sa isang lungsod, nakakaiba dahil dapat wala ng mga lungsod. Kinumpirma ni George na napuntahan niya ito ilang taon na ang nakalipas at tinatawag itong The Last City. Doon matatagpuan ang pangunahing base ng WIC, kaya imposible itong atakihin. Gusto pa rin ni Thomas na puntahan iyon upang iligtas ang kanyang kaibigan, ngunit tumanggi si Vince na ilagay sa panganib ang mga rebelde. Sa sandaling iyon, may narinig silang mga piloto sa radyo, kaya nagmadali ang mga rebelde na patayin ang kuryente at magtago. Di nagtagal, nagsimulang maghanap ang mga eroplanong WIC sa paligid ngunit walang nakita. Gayunpaman, masyado na silang lumalapit sa pinagtataguan kaya kailangan na nilang umalis agad. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat, sinubukan ni Thomas na tumakas upang iligtas si Minho mag-isa. Ngunit nahuli siya ni Newt at Frypan at inihayag nilang sasama sila. Samantala, nagulat si Minho nang magising siya sa glade kung saan siya dati nakatira noong eksperimento. Nakakita siya ng ilang batang lalaki sa malayo, ngunit hindi sumagot ng sigawan niya. Pagkatapos ay nakakita siya ng isa pang batang tumatakbo at sinundan niya ito papasok sa isang kubo, ngunit bigla na lang siyang napunta sa isang misteryosong pasilyo. May pintong bumukas at lumabas ang isang halimaw na tinatawag na Griever, kaya kinailangan niyang tumakbo. Isang maze ang lugar na ito at paulit-ulit siyang nakakatagpo ng mga harang na daanan. Maririnig ang mga tinig na nag-uusap tungkol sa kanyang pagganap at paminsan-minsan ay nagkakaroon siya ng bisyon ng isang doktor na sumusuri sa kanya. Bigla na lamang nanigas ang kanyang katawan, ngunit pinilit niyang labanan ang kakaibang puwersa at napadikit siya sa kisam.
Nahuli siya ng Griever sa ilalim ng mga kuko nito at umatungal ito habang sumisigaw si Minho. Sa sandaling iyon, ibinunyag na nasa isang laboratorio talaga si Minho at pinapadaan siya sa isang simulation laban sa kanyang kalooban upang makuha ng mga siyentipiko ng WIC ang kanyang dugo. Makalipas ang ilang oras, kinailangang dumaan ng grupo ni Thomas sa isang napakadilim na lagusan. Nakakita sila ng isang nilalang na parang zombie na tinatawag na Cranky at tumigil upang pag-isipan kung paano ito iiwasan. Ngunit biglang napaligiran ng mga crank ang kotse at nagsimulang hampasin ang mga pinto. Pinabilis ng mga lalaki ang takbo habang may crank na tumalon sa harapang salamin at sinimulang suntukin ito, kaya idinikit ni Frypan ang sasakyan sa isa pang kotse upang maitulak ang crank. Sa kasamaang palad, nagdulot ito ng aksidente at bumaligtad ang kanilang sasakyan. Mabuti na lang at nabasag ni Thomas ang isang bintana upang makalabas at nagawang buksan ng kanyang mga kaibigan ang pinto. May isang crank na humahabol sa kanila, kaya nagmadaling binaril ito ni Frypan. Ngunit dumating pa ang napakaraming crank kaya nagsitakbuhan ang mga lalaki, ngunit natuklasang barado rin ang labasan ng mga crank. Binaril ni Frypan ang makakaya niya, ngunit agad siyang naubusan ng bala. Sa sandaling iyon, may dumaan na kotse at nasagasaan ang mga halimaw na nagbunyag na sina George at Brenda ang dumating upang sagipin sila. Habang nagpapaputok si Brenda sa ilang crank, mabilis na sumakay ang mga lalaki sa sasakyan at pinaharurot ito ni George, kaya nakalabas sila ng ligtas sa lagusan. Pagdating nila sa kalsada, nakita nila ang Last City sa malayo at napansin ni George na nagtayo ang wick ng napakalaking pader sa paligid nito. Samantala, nakipagpulong ang pinuno ng WIC na si Ava sa mga miyembro ng board dahil nawawalan ng pag-asa ang mga mamamayan na magkakaroon pa ng lunas, lalo na at nakakapagduda rin sa kanila ang bagong pader. Sinabi ni Ava na nakakuha na siya ng serum mula kay Minho at malapit nang matapos ang lunas, ngunit nagsawa na ang mga board members sa palusot at nais na nilang gamitin ang pera sa paggawa ng ligtas na mga sona. Biglang dumating si Teresa, ang babaeng nagtaksil kay Thomas pabor sa WIC. Nagbigay siya ng talumpati tungkol sa pag-asa at sakripisyo na nakumbinsi ang mga board members na ipagpatuloy ang pagpopondo sa mga eksperimento. Samantala, nakarating ang grupo ni Thomas sa mga barong-barong sa labas ng pader, kung saan nagpoprotesta ang mga tao at humihingi ng tulong mula sa lungsod. Hindi alam ni Thomas na kumikislap ang tatoo sa kanyang liig at ipinapadala ang kanyang lokasyon sa WIC. Nagtago ang grupo sa karamihan ng tao upang makarating sa pasukan ng lungsod, kung saan inactivate ng mga gwardiya ang mga turret. Agad na nagsitakbuhan ang mga tao habang nagdulot ng malalaking pagsabog at pagkamatay ng daan-daang tao ang mga bala. Sinubukan ng grupo ni Thomas na bumalik sa kanilang sasakyan, ngunit napaligiran sila ng mga lalaking nakamaskara na agad silang dinakip at isinakay sa mga van. Nang dumating sila sa pinagtataguan ng mga misteryosong taong ito, sinimulang bugbugin ni George ang isa sa mga nakamaskara at hindi tumigil hanggang makita niyang ligtas si Brenda. Inalis ng isang lalaki ang kanyang maskara at nagpakilalang si Gali na minsang pumigil sa mga lalaki noong nakaraan at inaakalang patay na. Tumalon si Thomas upang suntukin ito, ngunit pinigilan siya ni Newt at hinimok siyang makinig muna. Ipinaliwanag ni Gali na panig na siya ngayon sa kanila at sinabi niyang kaya niyang ipasok sila sa loob ng pader. May grupo rin ng mga rebelde dito na sumusubok bawiin ang lungsod mula sa WIC. Ipinakilala sila ni Gali sa pinuno na si Lawrence na ang mukha ay nawasak ng virus. Palagi siyang may nakasaksak na swero sa kanyang braso upang maiwasan na maging isang crank. Nag-alok si Lawrence kay Thomas ng paraan upang makalusot papasok sa lungsod kapalit ng tulong niya sa hinaharap. Pumayag si Thomas, kaya siya at si Newt ay maglalakbay kasama si Gali sa pamamagitan ng mga imburnal, habang ang iba ay kailangang maiwan bilang pansiguro. Bago sila umalis, napansin ni Newt na nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagsapit ng gabi, tuluyan nang lumabas ang mga lalaki mula sa imburnal at nakapasok sa lungsod. Napansin ni Gali na mas pinalakas ang seguridad na nangangahulugang alam ng WIC na may mga rebelde sa paligid. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang lihim na lugar sa pader kung saan matagal nang minamanmana ng grupo ni Gali ang gusali ng WIC, ngunit hindi pa sila nakahanap ng paraan upang makapasok dahil sa dami ng sundalo, scanner, at mga kamera. Ipinakita rin ni Gali na nagtatrabaho roon si Teresa at naniniwala siyang siya ang magiging susi nila para makapasok.
Bumalik ang tatlo sa pinagtataguan upang pag-usapan ang sitwasyon. Walang problema ang grupo sa paggamit kay Teresa pagkatapos ng lahat ng ginawa nito sa kanila, ngunit hindi gusto ni Thomas ang ideya. Nagalit si Newt at itinulak si Thomas sa dingding, sinisisi ang pag-aalinlangan nito dahil sa pagmamahal kay Teresa. Nang mapagtanto niyang nadala siya, humingi siya ng tawad at lumabas ng silid. Sinundan siya ni Thomas at doon ay inamin ni Newt na nahawaan na siya, bago kumbinsihin ang kaibigan na sumang-ayon na gamitin si Teresa. Samantala, sa laboratorio, tinurukan ni Teresa ng swero mula sa dugo ni Minho ang isang nahawaang babae at agad itong gumaling. Masayang-masaya si Teresa at pinuntahan si Minho upang ibalita ito, ngunit hindi ito tumugon. Nang paalis na si Teresa, bigla siyang inatake ni Minho at ininsulto dahil sa pagtataksil sa kanyang mga kaibigan, isinisisi sa kanya ang pagkamatay ng ilan. Dumating ang mga gwardiya upang patahimikin siya, ngunit nagawa niyang magnakaw ng metal na hairpin bago siya mawalan ng malay. Binalik si Teresa ng isa pang siyentipiko sa laboratorio, kung saan natutunan niyang nabigo ang swero at naging marahas na crank ang babae. Kinagabihan, naglalakad si Teresa nang mapansin niyang nasa karamihan si Thomas. Sinundan niya ito agad hanggang sa isang madilim na eskinita, kung saan tinanong siya ni Thomas kung nagsisisi ba siya. Inamin ni Teresa na minsan, ngunit ulitin pa rin niya ito. Biglang lumitaw si Gali sa likuran niya at hinuli siya. Ilang sandali pa, nasa isang lumang simbahan na sila para sa interogasyon. Sinabi ni Teresa sa grupo na si Minho ay nasa sub-level 3, kasama ang 28 pang bilanggo, at ang tanging paraan para makarating doon ay gamit ang isang otorisadong fingerprint. Iniisip ni Gali na dapat putulin na lang ang daliri niya at alisin siya, ngunit pinigilan siya ni Thomas at pinilit si Teresa na tanggalin ang mga tracker ng wick sa liig ng mga lalaki. Habang nagtatrabaho si Teresa, napansin niyang mukhang malusog si Brenda para sa isang nahawaang tao at inisip niyang regular siyang tinuturukan ni Thomas ng kanyang immune na dugo. Ngunit sinabi ni Thomas na minsan lang niya ito ginawa, ilang buwan na ang nakalipas nang una nilang malaman ito. Iniisip ni Teresa na imposible iyon at dapat ay naging crank na si Brenda ngayon, ngunit tumanggi si Thomas na pag-usapan ito. Bago siya dalhin ni Gali, ninakaw ni Teresa ang isang pirasong gasa na may dugo ni Thomas. Pagkatapos, nagbihis ang mga lalaki bilang mga sundalong wick at nakapasok sila sa pasilidad kasama si Teresa, na ang presensya ay nagpatanggal ng hinala. Pagdating nila sa hagdanan, nagsimulang mag-install si Gali ng jamming device sa kahong elektrikal. Habang naghihintay, nagsimulang umubo si Newt at napagtanto ni Teresa na nahawa na siya. Nang matapos ang device, nagawang i-hack ng mga tauhan ni Lawrence ang sistema ng seguridad ng lungsod. Nagmadali ang grupo patungo sa sub-level 3, kung saan mabilis nilang natalo ang mga gwardiya sa silid. Ngayon maaari na nilang palayain ang lahat ng mga bilanggo, ngunit napansin ni Thomas na nawawala si Minho. Sinuri ni Teresa ang computer at natuklasang dinala si Minho sa laboratorio sa kabilang bahagi ng gusali. Mahina na siya at maaaring ikamatay niya ang susunod na pagkuha ng dugo. Pinilit ni Newt at Thomas si Teresa na dalhin sila roon habang naiwan si Gali upang subukang buksan ang pintuang nagbabantay sa swero. Nang makapasok ang tatlo sa elevator, nakasabay nila si Johnson, ang kanang kamay ni Ava. Mabuti na lang at nakipag-usap lang ito kay Teresa, sinasabing nakita si Thomas sa labas ng lungsod. Ngunit pagkatapos nilang bumaba ng elevator, nagsimulang makipagtalo si Teresa sa mga lalaki at sabay na inalis ni Thomas ang kanyang maskara. Sa oras ding iyon dumating si Johnson. Dumating ang mas maraming gwardiya at sinubukan ni Thomas na gawing hostage si Teresa, ngunit itinulak siya nito at si Newt papasok sa isang bulletproof na pinto. Habang tumatakbo ang dalawa, sinabi ni Teresa kay Johnson na ginawa niya iyon upang bitagin sila at pinaalalahanan siyang kailangan niya sila ng buhay. Nagsimulang tumunog ang mga alarma sa buong gusali habang tumatawag si Johnson ng mas maraming seguridad. Sa sublevel, nakuha na rin ni Gali ang swero at sinimulang ilikas ang lahat ng mga bata. Nakarating sila sa garahe kung saan ninakaw ni Brenda ang isang bus, ngunit napansin niyang hindi pa nakakabalik sina Thomas at Newt. Hiningi ni Gali sa kanya na hintayin sila sa bus upang bantayan ang mga bata habang siya ibabalik para sunduin ang dalawa. Ngunit dumating agad ang mga sundalo sa garahe at wala nang nagawa si Brenda kundi umalis. Sa itaas na palapag, nakasalubong ni Thomas at Newt si Ava,
Ngunit bago pa man mabaril ni Thomas si Ava ay natagpuan sila ni na Johnson at ng kanyang mga tauhan. Agad na tumakbo ang mga lalaki, nagpapaputok sa sinumang gwardiya na humaharang habang hinahanap ang kanilang kaibigan. Sa laboratorio, narinig ni Minho ang sigawan at ginamit ang hair clip upang saksakin ang isang siyentipiko. Agad niyang pinabagsak ang isang gwardiya at tinurukan ng pampatulog ang isa pang siyentipiko. Sa pasilyo, patuloy na lumalaban sina Newt at Thomas sa mga sundalo, ngunit maubos na ang kanilang bala. Naghagis si Newt ng granada upang pabagsakin ang natitirang gwardiya, ngunit may isa pang dumating upang harangan ang kanilang daan. Biglang sinalpok ito ni Minho na itinapon siya sa bintana habang sumisigaw bago muling nagsama-sama sa kanyang mga kaibigan. Paparating pa ang mas maraming sundalo kaya muling tumakbo ang tatlo. Hinarangan ni Johnson at ng kanyang mga tauhan ang isa pang pasilyo kaya nagtago ang tatlo sa isang silid na may makapal na pintong bakal. Nagdala ng pamutol ang mga gwardiya upang putulin ang pinto, kaya't wala nang nagawa ang mga binata kundi basagin ang bintana at tumalon sa pool sa ibaba. Mabuti na lang at ligtas ang kanilang pagbagsak, ngunit pag-ahon nila mula sa pool ay napaligiran sila ng mas maraming sundalo. Biglang binaril ng isa sa mga lalaki ang kanyang mga kasamahan bago tinanggal ang kanyang maskara, si Gali pala ito. Sa kalsada, ginagawa ni Brenda ang lahat upang patakbuhin ng mabilis ang bus habang itinutulak palayo ang isa sa mga sasakyan ng Wick na sumusunod sa kanya. Nagawa niyang ipabangga ito sa isang poste, ngunit marami pang sasakyan ang humahabol. Sa huli, lumiko siya sa isang kanto at natagpuan ang buong kalsada na nakaharang ng kalaban. Bumaba si Brenda mula sa bus at nagpaputok ng flare na nakita ni Frypan na matagal nang naghihintay sa loob ng isang crane. Ibinaba niya ang kawit sa gitna ng kalsada at ikinabit ito ni Brenda sa bus bago agad na bumalik. Pagkatapos ay ginamit ni Frypan ang crane upang iangat ang bus na tumama sa ilang gusali bago ito itulak sa kabila ng pader. Ang bigat ay nagdulot na magsimulang mabasag ang bumper ng bus, kaya iniunat ni Frypan ang kadena para mas maging maikli ang pagbagsak. Tumama ang bus sa lupa na nakatayo, ngunit agad ding bumagsak muli makalipas ang ilang segundo, pero sa kabutihang palad walang nasaktan. Samantala, ginagamit ni Teresa ang ninakaw na gasa para suriin ang dugo ni Thomas sa laboratorio at natuklasan niyang ang dugo nito ang nagdadala ng tunay na lunas. Hindi lang nito pinipigilan ang virus, kundi talagang winawasak nito. Ipinakita niya ito kay Ava at sinabi niyang kailangan nilang hanapin si Thomas. Dinala ni na Brenda at Frypan ang lahat ng mga bata sa taguan, ngunit natuklasang ito'y walang laman. Lumabas na si Lawrence ay umalis upang tipunin ang lahat ng tao sa squatter at inanunsyo na ngayong gabi ay babawiin nila ang lungsod. Nasa unahan si Lawrence sa isang truck na puno ng mga eksplosibo at nagsimulang tumakbo ang karamihan patungo sa pasukan ng lungsod. Sinubukan ng pangkat ng seguridad na paganahin ang mga turret, ngunit nadisable ng mga rebelde ang lahat ng kanilang sistema. Nagpaputok ng mano-mano ang mga gwardya sa pader, ngunit hindi ito sapat para mapigilan si Lawrence na ipinabangga ang kanyang sasakyan sa pasukan. Isang napakalakas na pagsabog ang naganap na lumikha ng malaking butas sa pader na nagbigay daan sa mga tao upang makapasok sa lungsod. Patuloy na palihim na gumalaw ang grupo ni Thomas habang tinutulungan si Newt na maglakad dahil lumalala na ang kanyang sakit. Nagkubli sila nang makita ang mga pulis na nagmamanman sa kalsada upang labanan ang mga sumasalakay, ngunit patuloy ang mga pagsabog sa bawat sulok kaya kailangan nilang makaalis agad. Nagkubli sila sa isang gusali at tinawagan ni Thomas si Brenda para sabihing umalis na sila nang wala sila, ngunit tumanggi si Brenda. Sa oras na iyon ay dumating si George, sakay ng isang ninakaw na eroplano, kasama si Vince, upang iligtas ang lahat ng mga bata, at hiniling ni Brenda na iligtas din nila si Thomas. Nakita rin ng mga lalaki ang eroplano at nagsimulang kumilos patungo sa lugar ng tagpuan. Gayunpaman, halos hindi na makagalaw si Newt kaya sinabi ni Thomas kina Minho at Gali na isama ang serum habang siya'y mananatili kasama ng kanyang kaibigan. Ibinigay ni Newt kay Thomas ang isang kwintas at hiniling na iwan siya, ngunit tumanggi si Thomas at sinimulang buhatin siya. Nang tuluyang mawalan ng malay si Newt, ipinalabas ni Teresa ang kanyang tinig sa buong lungsod. Ipinaliwanag niyang ang dugo ni Thomas ay tunay na nakapagpapagaling ng mga nahawaan at maaari nilang mailigtas si Newt, kaya hiniling niyang bumalik siya. Samantala, nakarating na sina Minho at Gali sa eroplano.
Habang nag-aalangan si Thomas kung ano ang gagawin, nagising si Newt bilang isang crank at inatake siya. Naglaban ang dalawa at gumulong sa sahig habang hinihiling ni Newt na tapusin na siya. Tumanggi si Thomas na patayin siya at patuloy na nakikipaglaban, umaasang makakakuha pa ng oras. Humingi ng tawad si Newt at kinuha ang kanyang baril upang gawin ito sa sarili niya, ngunit agad itong naitabig ni Thomas. Nawalan na si Newt ng katinuan at humawak ng kutsilyo para saksakin si Thomas, ngunit bahagya lamang niya itong nasugatan bago siya naitulak. Nang muli siyang umatake, nagbanggaan sila at wala nang nagawa si Thomas, kundi itarak ang kutsilyo kay Newt na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Habang umiiyak si Thomas sa kanyang kaibigan, dumating ang iba dala ang serum, ngunit huli na ang lahat. Sa halip na sumama sa grupo, bumalik ang galit na si Thomas sa gusali ng Wick at natagpuan si Ava, na nagsabing kaya niyang iligtas silang lahat. Ibinaba ni Thomas ang kanyang baril at inialok ang kanyang katawan upang gawin ang lunas matapos papangakuin si Ava na huwag gagalawin ang iba pang mga bata. Sa oras na iyon, binaril si Ava ni Johnson at agad na pinatulog si Thomas. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Thomas na nakatali sa isang stretcher sa laboratorio kung saan kumukuha ng dugo si Teresa upang gumawa ng serum. Ipinaliwanag ni Johnson na ang lunas ay para lamang sa mga piling tao bago ibunyag na siya mismo ay nahawaan. Nang malapit na niyang iturok ang bagong serum sa kanyang sarili, binasag ni Teresa ang isang bote sa kanyang ulo upang patumbahin siya. Pinalaya niya si Thomas, ngunit agad siyang sinunggaban ni Johnson at inihagis sa kabila ng silid. Sinunggaban ni Thomas si Johnson at itinulak palabas ng bintana at doon sila muling naglaban sa pasilyo. Halos manaig si Johnson ngunit tumangging sumuko si Thomas. Sa huli, naglabas ng baril si Johnson at tinangkang barilin ang dalawa, ngunit sa sandaling iyon ay tinamaan ng mga rocket ng mga rebelde ang gusali, dahilan upang bumagsak si Johnson at makatakbo ang dalawa. Nagkubli sila sa isang laboratorio na naglalaman ng ilang cranks sa isang selda, at nabigla si Teresa nang matuklasang malubha palang nasugatan si Thomas dahil sa pagsabog. Hinanap sila ni Johnson kaya inilihis ni Teresa ang kanyang atensyon habang naghagis si Thomas ng isang bagay sa pintuan ng selda, dahilan upang masira ito. Tumalon palabas ang mga cranks at sinimulang lapain si Johnson, kaya nakatakbo ang dalawa. Tinulungan ni Teresa si Thomas na makagalaw at nakarating sila sa bubong kung saan nakita nilang unti-unti nang nasusunog ang gusali. Inakala nilang tapos na ang lahat, humingi ng tawad si Teresa at naghalikan sila. Dumating ang mga rebelde sakay ng eroplano, ngunit hindi makalapit dahil sa apoy. Nang gumuho ang katabing gusali at patuloy na yumanig ang eroplano, itinapon ni Teresa si Thomas sa grupo at nasalo siya sa tamang oras. Hindi na siya sumunod at namatay nang gumuho ang gusali sa ilalim niya. Umiyak si Thomas para sa kanya bago mawalan ng malay. Makalipas ang ilang panahon, nagamit ng lahat ng nakaligtas ang inayos na barko upang makarating sa isang ligtas na isla kung saan sila nagsimulang bumuo ng bagong tahanan. Gumaling si Thomas mula sa kanyang sugat at tiningnan ang kwintas ni Newt, natuklasang mailiham itong nagpasalamat sa kanya sa lahat at hiniling na alagaan niya ang lahat. Sa bagong tahanang ito, inukit ng mga nakaligtas ang mga pangalan ng mga nasawing mandirigma sa isang malaking bato gaya ng dati nilang ginagawa sa maze experiment. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.